natin ng April. Keep the fire burning. Yan, keep the fire burning. Tunay nga, na tinuruan tayo ng Panginoon kung paano, at patuloy na itinuro sa atin ng Panginoon kung paano tayo, yun nga kung paano tayo magiging mas mainit pa sa pananampalataya sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Kaya naman, ang inihanda ko na tema natin sa youth service na ito, yan kung makikita niyo sa ating TVI, no turning back. Yun. So, yun nga, patuloy na kahit na tayo ay yun nga, maalam sa Panginoon, syempre, may mga kilos ang kaaway na tumetesting sa ating pananampalataya, amen? So, parang iniisip natin na, minsan na tumalikod sa Panginoon, di ka? So, yun nga, sa oras na tunawa ay makatulong yung aking share para mas tumibay yung pananampalataya natin sa Panginoon at hindi natin maisipan na kahit kailan ay tumalikod sa Kanya. Amen? Amen. So, yan, basahin natin ang ating hindi pa siya yung pinaka-team verse kasi may bukod pa akong team verse na inihanda. So, under the theme, under the theme ng no turning back, ilagay ko yung Hope chapter 22 verse 17 to 18 at sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Sinabi nila sa Diyos na sila ay kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito, sila rin ay pinagpala. Di ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. So yan, bago tayong magpatuloy, inaanyahan ko ang bawat isa na tayo ay pumikit. Mumuko at tayo manalangin sa oras na to. Yes, hallelujah Jesus, hallelujah Lord, hallelujah Father. Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na ito Panginoon. Bagamat mainit Panginoon ay patuloy kami. Ang buhay ng mga kabataan na nandito ay patuloy na nag-aalam para sa iyo Panginoon, nag-aalam at patuloy na nais na may matutunan sa oras na ito Panginoon at patuloy na nagagalak ang aming puso Panginoon na kahit sobrang init ng panahon ay meron pa yung YVAG, Panginoon, na patuloy na umaatid ng youth service, Panginoon. Tuloy na maraming salamat sa buhay ng bawat isa ugat. Lord, at dalangin ko, Panginoon, at dalangin namin lahat sa oras nito, Panginoon, ay patuloy nyo ipabang inyong Holy Spirit sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At alisin nyo, Lord, ang anumang distraction na maaari gawin ng kaaway sa pakikinig ng salita mo, Panginoon. At Panginoon, maging ako na maghahayag at mag-share ng word of God, Panginoon. Itago nyo ako sa inyong likuran, Panginoon. At nawa ang sabi lamang na aking lagi na aking bigay, Panginoon, ay tunay na kalooban nyo lamang, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay magrema sa puso ng bawat isa, Panginoon, sa oras na ito. Kung Lord, ang nais mo ay ipahayag at ipaliwanag at bigay sa buhay ng mga kabataan na nandito sa Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gabayan, Panginoon, at patuloy na humihingi kami ng karunungan, wisdom and knowledge na nagkagaling lamang sa iyo, Panginoon. Lord, malawak ang iyong salita, Panginoon, pero kahit ganito kalawak, Panginoon, handa ang aming puso na matuto, Panginoon, kung anumang salita mo, Panginoon, ang maihahayag sa oras ng Panginoon. Lord, ito Lord, ang isang talangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So yan, yun nga ang ating tema ay no turning back. So sabi nga dito ay sinabi nila sa Diyos na sila ay kanyang layuan at wala naman daw magagawa sa kanila ang Diyos na makapangyarihan. Sa kabila nito, sila pa rin ay pinagpala, hindi ko talaga maunawaan ang pag-iisip ng masama. So, ang Diyos ay tunay na tapat, na kahit tayo na kanyang mga anak na pinili ay naging palalo, marami tayong pagkukulang sa Kanya, marami tayong nagawang kasalanan, at yun nga kahit na tayo ay naisipan natin tumalikod sa Panginoon, pero kahit anumang oras tayong humarap o bumalik sa Panginoon, ay patuloy na tayong tatanggapin. Ano, amen? Agree ba doon? Ayun po, may energy, pangangabok ko na ako. Amen ka doon? Amen! So yun, hindi ko kahit na tayo ay naisipan natin tumalikod sa Kanya, pero isang harap natin muli sa Panginoon, patuloy na siya itapat, tayo ay Kanyang tatanggapin. Dahil sabi nga dito, tayo ay patuloy pa rin na pinagpapala ng Panginoon dahil tayo ay mahal ng Panginoon. Amen? Amen. Tunay nga na talagang ang Lord ay faithful. Tunay na isang salita na talagang napaka-powerful. Tunay nga na kahit na tayo ay maraming pagkukulang sa Lord, patuloy niya rin tayo papala dahil yan sa kanyang katapatan at pagmamahal niya sa atin. Amen? So, tatanungin ko kayo ba ay nakaisip na minsan na yun nga, tayo nakakaranas ng mga problema? Naisipan na ba minsan na kayo ay tumalikod sa Panginoon? Yung totoong sagot? Opo. So, sino? Sige nga, huwag na tayo mahiya. Kasi alam naman ng Lord, ang naman na ating mga puso. So, sino sa inyo ang parang sumali sa isip na tumalikod sa Lord? Despite sa mga nananasang problema, sa mga panghirap sa buhay. Meron ba dito? Meron po. Meron? Meron? Kaya tika, bakit ang sagot mo
kumain na. Ano naging reason? Tatayo pa ba? Check mic. Grace. Ayun ako po personally yun. Noong ako ay hindi pa po ako talaga nakakilala sa ito, hindi pa. Gawa nung may mga part mo na nakakapagod. Tapos pag may naririnig ko sa ibang tao, na parang nandun ka sa point na ano, wala, wag na lang. Ganun. Oo, no, open, ganun. Kaya wag na lang kung umalit, ganun. Pero ano, kumigas talaga doon ng guide at may ginagamit sa mga tao para hindi hayaan na tayo ay mawala sa ating buhay. So, kung natatandaan nyo dati, parang yun nga yun, simula nga nandun tayo sa dating church. Simula pa na nasiman ako, tapos ang nakakasama namin noon ay si Ate Giselle. Si Ate Giselle yun. Yeah. Ayun, parang dati sa Ate Joanne. Parang sa Ate Joanne dati parang ini-invite, ganyan. Ayun. Pero salamat sa Panginoon dahil yun, ako makikita ninyo. So kung makikita ninyo sa Ate Joanne ay talagang malago na sa Panginoon. Nagsisilbi na rin siyang youth pastor ayun, totoo naman, hindi lang pala youth pastor na GS ng YWAP San Isidro. Ayun. So sino pa sa inyo? Joffrey. Ano ba una makakilala? Hindi talaga. Naging madali ang mga... Hello. Alam. Ang sa akin po yung... Anong tanong mo? Kung naisipan mo ba na tumalikod sa Panginoon? Siguro yung Kanina. Minsan, siguro. Minsan kasi siguro yun. Kakapagod. Mistake ko, para bang ano din namin, naunawaan ng bawat isa. Iwan. Nalalamig ka? Minsan. Hindi pala. Sometimes. Siguro nung mga bata ako, ako'y bigay natin ako. Ng mga tricks natin. Pero, ang dami ko pang kalukuhan doon. Ayun, parang... Nagdadalang barkada. Yung parang gusto nang tumalikod. Pero, salamat sa Lord dahil may mga magulang na nagtutulak at may mga kuya. Nagtutulak sa atin para mapalapit tayo sa Panginoon. At yun, sa katagalan ay kahit minsan ay dumarating yung kahinaan spiritually sa atin ko, ay hindi ko naman naisip na tumalikod sa Panginoon dahil saan pa ako nalapit? Kung tumalikod ako sa Lord, isang ating lalapitan ng Lord lang. Salamat sa Panginoon. Sino pa? Sino kayo pa nalalaman natin? Ano ba naman? So yan, sino pa sa inyo? Ayan, si Go boys! Dati na ang kalabang sa Ako karaoke. kasi marami pa yung idea din yung mga bagay. Hindi, lahat na lang nandito. Ano, naisip ko na maraming beses na gawa na, yun nga, dati nga, nung hindi pa masyado akong nakakakilala sa Panginoon, ay bukod sa ang pamilya, ako lang yung bukod sa ang pamilya namin ay hindi yung simula pa lamang ay nakakilala sa Panginoon ay marami akong napapakinig na yung mga nakakasakit ng damdamin na yung porket yung mga bagay na nakakasakit ng damdamin kapag nagsisimula ka pa lang sa Panginoon na gano'n ang mga sasabihin sa'yo. Tapos ay, naisipan ko na rin minsan na lumayo sa Panginoon dahil nga yung nararamdaman ko na kapag malapit ka sa Panginoon, lapitin ka ng tukso, yung feeling na gano'n na hindi mo nararanasan nung hindi mo kilala ang Panginoon. Yung gano'n feeling. Ay, yung mga gano'n. Tapos ay, ayun, sa mga bagay na yun ay na-realize ko na kapag lumapit sa Panginoon ay hindi ito kapawasan. Ito ay karagdagan sa iyong buhay. So, sino pa mas na-share? Birds. Ako mag-share ko konti. Naniwala kayo sa mga pinakamatanda dito. Nung nag-uumpisa ako sa Lord, yan ang kabay. Parang mahaba. Nung nag-uumpisa talaga ako sa Lord, ay, siyempre on fire ka. Dahil naranasan ng proseso ng Lord yun yung nangyari sa akin yung youth talk dati. Di dire-diretso ganyan. At never mo makikita anong mali, anong kasi nagdidire-diretso ka lang para sa Panginoon. Pero dadating talaga sa point, yung sinasabi ko, mapapagod ka. Tunay yun. At dahil dun sa pagod na yun, mapapaisip ka na, ay, huwag na lang kayo magpatuloy, nakakapagod, parang paulit-ulit na lang. O yung kay El,
ma-open ka talaga. May mga tao talaga. Kasi tao tayo eh. Kahit sabihin Kristiyano na tayo, tao tayo. May masasabi ka minsan nakapagbitaw ng salita sa iyo na hindi mo matanggap. Na-open ka. At ang pinakamatindi pa dyan, kapag na-reject ka, yun yung sa akin. Nasa-reject ka ng paulit-ulit. Na parang, syempre ikaw, willing ka na magpagalit sa Lord. Pero na-reject ka. Mahirap siyang i-elaborate at ipaunawa. Kasi medyo masalubo talaga yung mga nangyari. Pero, nung time na yun, pero galit ka yung nasa puso ko. Galit ako nun. Magpapatuloy ako at ipapamukha ko sa kanila na kaya ko. Dahil may Diyos ako. Hanggang sa nagtuloy-tuloy lang. Tapos pag may mga nakakanasan ako mga simple bagay na medyo napapagod pa din, na-open pa rin, tuloy pa din. Eh, hindi naman ako kaya nagpunta dito sa church na to. Para sa inyo para sa Lord. Yun lang yung iisipin niyo, huwag sa tao. Kasi pag ako, halimbawa nagsalita ako na kahit pa-joke, tapos masakit, halagang pala si Pinoy. At hindi ka na mag-aatin. Para saan kaya ako pumunta dito? Para sa Panginoon. Yun lang naman. Yun lang yung isa kong i-share sa inyo. Na kahit ano yung mangyari sa inyo ay no-open. So, yun. Isa ko talaga, hindi matagal na. Baka napansin yung matagal akong salita. So, sa mga nag-share po ng kanilang experiences, so, despite naisipan niyo yung mga bagay na ito, sa tingin niyo ba, pinabayaan kayo ng Panginoon? Hindi ano. Patuloy at patuloy, sabi nga dito ay, sila pa rin ay pinagpapala. Tayo ay patuloy pa rin pinagpapala ng Panginoon. Amen? Amen. Talagang kapag tayo ay pinagpala ng Panginoon, talagang mararanasan natin yung abundant blessings, yung mga hindi natin inaasahang bagay. Kaya, may isipan niyo pa bang tumalikod sa Panginoon? Sa kabila ng mga pagpapala na natin niyo sa tagumpay na naranasan natin? Di ba? Hindi na. Ayun. So, siguro, sige. So, may isa pa akong tanong. So, sa tingin niyo ano yung mga, isa sa mga rason kung bakit ang mga mananampalataya ay tumatalino sa Panginoon? Ano sa tingin niyo yung one main reason? Ano na-observe niyo? Parang mas naiingit kasi ganun ka. Ayan, naiingit sa gawain ng mundo. Ano pa? Masaya ba ito? Parang siguro Ano sa kaibigan? Kaibigan, sa mga mga kasama na unbelievers, ano pa? Sa tingin niyo, ano yung one main reason kung bakit ang mga mananampalataya, lalo na ang mga kabataan, ay tumatalino sa Panginoon? nakapag-isip ng dala ng Kulang ng intimate relationship sa Lord. Gawin sa pagdalit. Ayun, yun. Sino ba talaga kakampi mo? Yung Christian? Hindi naghihintay ng cue. So based on my observation, one main reason why people turn their backs on God is because on the influence of unbelievers. So agree pa kayo dun? At some point. So bakit sa tingin nyo ay talagang yung mga influence ng mga hindi mananampalataya ang nakaka-apekto sa atin? Una, kapag tayo ay malungkot. Kapag tayo ay malungkot, tas ang kasama natin ay mga unbelievers. Sa tingin nyo, ano unang iaalok nila sa inyo? Kung ano yung nakakanaman na. Aalok nila tayo, iuukot lang doon mamaya, hindi na Diyos ang iniinom. Tama. Kapag tayo ay malungkot, di ka sasabihin ay, gusto mo kang makalimutan ng problema mo, gusto mo kang makamove on. O sumama ka sa akin, iuukot tayo doon. Iba na ang lungkutan. Pangalawa, pag tayo ay masaya. Kahit tayo malungkot, kahit tayo masaya, iba pa rin ang influence ng unbelievers kapag tayo ay nakakaranas ng victory. Kasi halimbawa sasabihin, ay deserve mo yan, tara dun sa paparty tayo. Ay deserve mo yan, ang taas ng grades mo. Tara magbakasyon sa Boracay. Pag kumakasyon sa Boracay, magastos. Sa halip na gastusin mo sa school mo, sa other expenses mo na mas important, bibili mo, ay deserve ko naman to. Pag sa mga bagay na ganyan, kapag tayo masaya, kapag tayo malungkot, madali tayo nahihila ng unbelievers. Amen? Amen. Sunod. Pangatlo, sa mga kasuotan. Ano naman pansinin na kasuotan ng mga unbelievers? Crocs top, yung labas ang Ales. puso. Ales. Maiksi ang short, maiksi ang palka. Kapag nasa church, mahaba. Pag wala sa tulog din. Ay, sorry. Less. Ayun, sa kasuotan. Minsan nakikita natin yung sa mga unbelievers, ay, pag nasa beach doon tayo suot, pero pag nasa church, pagkasama mga pastor, pag nasa dagat ka, hindi ko pwedeng parang may ingit ka, di ka? Kasi aesthetic ang picture mo pag ganito yung suot, pero kapag hindi ka tapos na ganito kahaba, hindi mo may flex, kasi yun, hindi maka-aura. Ayun, hindi ka daw maka-aura. Ano ba, sa mga, mang okasyon na pinupuntahan, makikita mo talagang confident sila na magsuot ng mga less. Samantalang ikaw, talagang balot na balot ka, kasi nga maraming tao, di ka, sa mga okasyon na pinupuntahan mo. So parang kapag nakakakita ka ng mga ganung bagay, anong iniisip mo? Di ka parang unang pumapasok sa isip mo ay inggit. Inggit pa rin, kasi puti pa yung mga ganito ang pulis. So
susuot. Hindi naman sige, hanapatin natin ang ating mga cabinet. So siguro makikita natin sa mga cabinet natin mga dress, mga pants, mga long sleeves na hanggang dito, turtleneck na hanggang dito. Kasi yun yung patakaran ng church namin sinusunod. Amen? Amen. Kaya minsan kapag naiingit tayo sa mga kasuotan ng mga nasa labas, yung parang nakakatak na tayo, gusto ko din makaranas ng gano'n. Hindi na ako sisimpalili sa Gia. Masyado namang OA. Di ba? Ganun ang thinking ng mga unbelievers. Tsaka yung mga kabataan na talagang, yun nga, dahil mga kabataan na talagang, yung parang mabilis matukso, kumbaga, kay-invite mo lang, tapos after ng May, mga Flores de Mayo, wala na. Unbelievers, kasi yung nakikita nila sa labas, naiingit ka. Hindi ka, parang ang sama ng kapag naiingit ka. Talagang nakikita ka ako pala yung sa labas. Amen? Amen. At sunod, ayun nga, sa mga okasyon, sa mga party-party, yung iba, ang nakikita mo sa mga story, nakakapunta ng park, nakakapunta ng mga dibuhan na inaabot ng alauna, yung madaling araw, pero ikaw, dahil waywag ka, ang iyo ay hanggang alas 8 ka lang, kasi bawal kang pumarty sa mga ibang tao, di ba? Kasi nga, kapag tayo pumarty hanggang alauna, baka sunduin kay alas 5, ay tulog ka na. At ang iyong ginawa. So yun, talaga kapag sa mga ganung bagay, madali tayong mahila ng kaaway. Dahil ang unang-unang thinking natin minsan ay tayo ay naiingit. Naiingit tayo sa unbelievers, nai-insecure. So, meron akong ihanda ng 5 key points para lumakas ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi nga, no turning back. Siyempre, isa sa pinaka-main ingredients para hindi tayo tumalikod sa Panginoon ay dapat malakas at matibay ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. So, yan. So, una, follow Jesus. Follow Jesus. Sabi sa Job chapter 22 verse 21, sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang buhay may gaganda at magiging maginhawa. Amen? Amen. So, din mga kalooban ng Panginoon, Lord, hindi ko po alam ang gagawin ko, Lord. Ano pong pipiliin kong course, Lord? Ano pong pipiliin kong trabaho, Lord? Ano pong pipiliin kong strand? Hindi ko po alam. Tulungan niyo po ako. Ano sa tingin niyo magiging magandang way para malaman natin at masundan natin ang kalooban ng Panginoon? Unang-una ay manalangin. Ang talagang sakap dyan ay pananalangin. Isa sa ma-share ko dito, kung kilala natin si Ate Sheena, yung from JA1 sa Batangas City na nagbakasyon dito sa Rosario. Si Ate Sheena, paano ko na noon ay grade 10 ako. At mag-fill up ako ng form para mag-enroll para next year, grade 11. So I am undecided kasi ang gusto ko ay teacher noon. Pero on the other hand, dahil nga ng bata, business-minded ako, parang gusto ko rin. Tapos, nagtanong ako kay Ate Sheena, Ate Sheena, ano pong magandang way para makapili ako ng maayos na strand? Ang tinuro sa akin, Ate Sheena, kada kumuha ka ng box, sulat mo sa isang papel or basta sa malinis na papel yung mga design ng heart mo na career na gusto mo in the future. So, nagsulat ako ng mga design na courses ko. So, nilagay ko sa box, sabi ni Ate Sheena, kada mag-quiet time ka, pumunod ka, at ipanalangin mo yung pupunodin mo. Tapos, ilang araw yon bago mag-fill up ako ng form, ang nabunod ko ay under APM strand. So, wala akong alinlangan, nilagay ko accountancy, business and management na sa form. Tapos, yun nga, APM strand. Tapos, syempre, nung grade 11, grade 12, hindi pa rin ako sure sa course ko. Pero, dahil nga salamat sa Diyos sa buhay ni Kuya John Mark, talagang hinatak niya ako na, yun nga, mag-take ng accountancy. So, yun, pinalangin ko yun sa Lord. At yun, nung sinunod ko yung instruction natin Sheena, ayun nga, wala akong pag-aalilangan na sinunod ko yung APM dun sa form. Okay, nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit nahihirapan ako, dahil kami ay galing dun sa pandemic, maraming adjustment, hindi kami pwedeng lumabas para mag-work immersion. Hindi ka, kayo, Kuya Ed, hindi kayo. So, sila Kuya na kapag work immersion, nakakalabas sila. So, kami hindi. Ginagawa namin buong business plan, chapter 1 to 5. Hindi siya madali, kasabay pa ang thesis, sa TIs, kasabay pa practical research too. Hindi madali, pero salamat sa Panginoon, despite nakakaragas ako ng struggle, pero dahil nakalooban ng Panginoon na nasa APM strand ako, hindi ako pinabayaan ng Lord sa aking pag-aaral. Tunay nga na, nag-desire ako na Lord, sana bago ako makaalis ng senior high school, makauwi ako ng isang silver medal. At talagang, ayun nga, nung nag-gain ako ng average ng 94 ng first sem, ipinanalangin ko sa Lord, Lord, nawa ay pagkaloob mo na maging average ko ng second sem ay 95. Para kapag pinag-compute yung dalawa, with high ako sa graduation, para makauwi ako ng isang silver medal.
God. Ilang beses ko yung pinanalangin sa Panginoon at tunay nga na ako nagpapasalamat talaga hanggang ngayon ay masaya pa rin namin puso dahil hindi lang dalawang silver medal ang naiuwi ko, kundi hindi lang isa kundi dalawa pa ang binigay sa akin ng Panginoon. At tunay nga na siya yung kumilos sa aking pag-aaral dahil sinunod ko ang kalooban ng Panginoon. Sinunod ko na mag-take ako ng under ng strand na ABM. So kapag sinunod natin ang kalooban ng Panginoon, follow Jesus, hindi tayo mahirapan sa anumang career, anumang pinili nating career in the future. Kasi at the first place, sinunod mo ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? At tunay nga na kahit pinili ko accountancy, alam ko at ako'y patuloy na nagtitiwala sa Panginoon kahit dinala niya ako sa BEC at na-reject sa BSU. Na hanggang ngayon ay yun nga, hindi ko alam kung bakit, patuloy pa rin may katanungan sa aking kaisipan kasi nga noon kampante ako sa BSU. Tapos ay nung nagkaroon ng results, ayun, wala. Sabi nga ng mama, kung saan kung gustong course, salamat na rin sa mama dahil hindi niya ako pinilit na PLL kahit public. Basta masunod lang yung dream course ko. So yun nga, napapunta ako sa BSN. Until now, hindi pa rin ako nalilinawagan kung bakit dito ako dinala ng Panginoon. Pero sa kanya ako nagtitiwala dahil una pa lang alam ko na under ABM, nandun yung talagang future ko at alam ko hindi ako pababayaan ng Panginoon. Dahil nga, at the first place, sinunod ko ang kalooban ng Panginoon. Amen? At nawa, sa anumang desire natin sa ating buhay, anumang kung tayo nahihirapan na mag-decide, tayo ay manalangin. Manalangin at manalangin. At kapag ano yung binigay sa atin ng Panginoon na calling, ayun ang sundin natin. Dahil hindi tayo magkakamali sa choice na ating pipiliin. Dahil sabi nga, ang buhay may gaganda at magiging malinghawang. Amen? Next. So next, observe your character. So, 2 Timothy chapter 2, verse 22, kaya nga iwasan mo ang sasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ng mga tao may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Amen? So yun, alam ko naman na bawat sa atin ay may circle of friends na unbelievers. Pero minsan kapag sumasama tayo sa kanila, observe natin yung character natin. If kapag kasama natin sila, tayo ba ay nagiging ilaw, tayo ba ay nag-shine as a Christian, tayo ba ay nagiging magandang ehemplo sa kanila. Observe natin yung character natin na nawa, sa bawat pagkakataon ng ating buhay, tayo ay magliwanag. Kasi minsan, sabi, nakalagay dito sa notes ko ay, mali mo yung paghina natin sa Panginoon ay dahil sa mga hindi natin nagagawang maganda. Yung sa hindi kalooban ng Panginoon, dahil nga tayo kabataan, maraming tukso. So dapat, nagbubunga sa atin yung 9 fruit. Well, 9 fruit of the Holy Spirit. Amen? Nabasa niyo na ba yung 9 fruit of the Holy Spirit? Nasa Proverbs siya. 9 fruit of the Holy Spirit. Ano ba yung pinag dito? Hindi ko yung gentleness, yung mga gentleness Galatians. Ayun, Galatians. Sorry. Ayun. So, yun, observe our character. Tayo ay wow. Dapat nagbubunga sa atin ang 9 fruit of the Holy Spirit. Kasi baka nagiging way na ng paghina natin sa Panginoon ay yung mga kaugalian na na-adapt natin sa mga unbelievers. Amen? I-observe nyo, ako pa ba si Chelsea na na dancer ng wow? Ako pa ba si Ate Joanne na magaling na mag-gitara ng CMA San Isidro? Ako pa ba si Kuya Ed na magaling kumanta na nagha-high note? Nagha-high note? I-observe natin, i-observe natin na kapag na-realize natin na hindi na ako yung anak ng Lord. Observe your character. Kasi baka ito yung maging way para tumalikod ka sa Panginoon. Amen? Next. Next, live like Jesus. So, hindi ko na nilagay yung under ng Lucas chapter 4, verse 3 to 12. So, ito yung story na ilang beses na tinukso ni Satanas ng ating Panginoon. Kung narinig na yun, yun. So, sa tingin nga yun talagang naging character ng Panginoon sa pangyayari yun. Napakaraming tukso na sinabi ng kaaway. Pero ano yung pinanindigan ng Panginoon? Yun, yung faith. Talagang pinanindigan ng Lord ang pananampalataya niya. Amen? Kaya tayo dapat sa anumang oras ng pagkakataon ng mga hamon ng ating buhay, maging mamuhay tayo katulad natin Panginoong Jesus. Kaya naman tukso, dumay sa atin. Ay, hindi, ayoko. Pass muna. Kasi, pass muna. Pass. Anong pass ka muna? Next week na lang. Pass. Wala nang pass. Live like Jesus. Kahit ilang tukso, kahit sunod-sunod na tukso ang ipahayag sa atin ng kaaway, wag na wag natin susundin. Mamuhay tayo ng katulad natin Panginoon, na kahit anuman tukso, ilan man yan,
hindi man natin mabilang, huwag na huwag natin susundin ang tukso ng kaaway. Mamuhay tayo ng kagaya ng Panginoon na matibay ang pananampalataya sa anumang oras, sa anumang panahon at anumang sitwasyon ng buhay. Amen? Amen. Next. Love one another. Sino kamahali? Ayan, so sabi sa Lucas chapter 6 verse 27, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga natungkol sa inyo. So sino na sa inyo ang may nakaaway? Na talagang hanggang ngayon ay masama ba ang inyong kalooban sa kanila? Wala. Yan. Good news. Kasi nga tayo ay na-restored na noon. Wala na yung mga sama ng loob sa ating mga puso. Ano? So, paano natin mapapakita yung pagmamahal sa kapwa natin? In a serious way. Kausapin ng maayos. Ano pa? Ayun, pakitaan ng may magandang pag-uugali. So, yan, love one another. So, despite, syempre may nakakaaway tayo dito, may nakakainitan tayo ng ulo dito. Amen? Amen. Eh, ba't parang wala ka tayo nakakaaway namin, di ba? Meron na ba? Meron. Dito ba? Hindi, wala na ako. Wala na ako. Ako kasi, pag ako yung nakakaaway, hindi ako nag-clap. Kasi parang, bakit ba tayo yun? Ay, hindi mo rin naman ako inuulan. Kaya pala di ako kinausap. Nung ako naman ay nakakilala na sa Panginoon, basta alam ko na kami, ay sumobrahan ako ng salita, nahingi ako sorry. Pero pag minsan insensitive din nga, minsan, nagdaamin ko, ay sana naman yung sabi ko. Hindi naman ako nakahingi sorry, pero okay lang naman pala sa kanya. Ayun, may mga gayon na bagay. Pag ganyan naman lalo tayo mga Kristiyano, wala naman masyado kayo nakakaaway siguro. Pero ano nga, pag kayo may nakakaaway, kayo magpapakubaba kahit alam mo kayo tama. Kasi hindi, lalo kung hindi Parang unbeliever, distansya na lang. hindi sila nagpapatalo. May ganong character. Yun lang, share lang, parang podcast yung So, yan. Yun nga, despite tayo may nakakaaway, ano yung maganda natin gawin sa kanila? Manalangin. Yun, tama. Panalangin. Tama, panalangin. Dahil kapag ipinalangin natin ang ating mga kaaway, sila ang nagiging kalakasan natin. Amen? Tama ba? Kaya naman nag-agree, tama ba? Kapag inanalangin natin ating mga kaaway, isa sila sa nagiging kalakasan natin. Amen? Ayun. Next. So, ito yung last. Worship the Lord with a willing heart. So, kung makikita nila, nilagay ko lahat dyan, yung mga instruments. Walang mic. So, ayan, ang organ, tambourine, Walang bass. Tapos Jabez. doon na yan sa ano, Tapos, guitar. Ano Kasi niya sa laptop banda? So, ayan. So, ayan, worship the Lord with a willing heart. So, ayon sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasalong at kayo bibigyan ko ng kapahinahan. Enable to strengthen our faith at para hindi tayo tumalikod sa Panginoon, sa ministry tayo magpahinga, sa Lord tayo magpahinga. Amen? Sabi ko, lumapit tayo sa Lord. Hindi lang sa prayer, sa pagtugtog, sa pagsayaw, sa pag-awit at mga ministry na desire ng ating puso. Tayo ay mag-commit. Doon tayo magpahinga sa Lord. Kapag tayo nakakaranas ng kapaguran, ng pagsuko, nasa halip na tayo tumalikod, sa Lord tayo magpahinga. Kasi kapag sa Lord tayo lumapit, talagang mararanasan natin na hindi lang tayo pinapalakas ng Panginoon, kundi sa patuloy nating pagpagamit sa Kanya, patuloy ang pagpapala na nararanasan ng ating buhay. Amen? Amen. Talagang, yun nga, ako ay ilang beses na nakaranas ng kapaguran at minsan inisip ko na kapag after kong pumasok hanggang 8 p.m., talagang pagod na pagod ako every Saturday, tapos iniisip ko, gigising na naman ng maaga, alas 6 para mag-practice sa alls. Akin nakakapagod, hindi pa ako nakakabawi ng tulog. Pero talaga nakakapagod. Pero kapag pumasok ka sa church, yung parang, alam mo yung pakiramdam na naririnig yung strength mo. Tapos kapag pag-uwi mo, parang pag-uwi mo, wala ka ng pain, wala ka ng pagod na nararamdaman. Kasi nga, ibang magpahinga sa Lord, ibang magpahinga sa church, ibang magpahinga sa ministry. Amen. Amen. Kaya sa halip na tayo ay tumalikod sa Panginoon, kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, wag na wag natin gawin ang bagay na yun. Tandaan natin, worship the Lord with a willing heart. Kapag tayo ay malungkot, kumanta ka ng praise, kumanta ka ng worship. Hindi mo makakantahin mo ay, diba? Kasi kapag malungkot ka na yung emotion mo. Pero dahil tayo ay buhay na patotoo, sabi nga kanina, hindi
Yun nga, under observe your character, dapat tayo buhay na patotoo. Ano mang pagkakataon, ano mang pagsubok, ano mang palalo sa ating buhay, ano mang, yun nga pagsubok na binibigay sa atin ng Panginoon, worship the Lord with a willing heart. Use your voice, use your hands, use your, all over your body to worship the Lord. Amen. At talaga huwag na huwag mong sasayangin ang bawat pagkakataon. Na kahit busy ka sa school, commit to the Lord. Sa Kanya ka magpahinga. Amen. Huwag kayo. Yeah. So yun, talagang, yun nga, tama ko rin naman minsan sa atin, sa bawat isa na tayo ay napapagod. Amen. Pero yun nga, kahit ilang beses tayo mapagod, tandaan natin na ang Diyos ay binigay ang kanyang buhay para tayo maligtas. Kaya gawin natin ang lahat ng bagay na kalugod-lugod lamang sa Kanya, kalooban niya. At yun nga, huwag natin aksayahin ng pagkakataon. Kunin tayo ng kaaway at tayo ay tumalikod sa Panginoon. Amen. So yan, conclusion. Next po. So, yung pinaka-key verse natin. So, ayon sa Deuteronomio, chapter 13, verse 4, si Yahweh lamang inyong sundin, matakot kayo sa Kanya at sundin niyo ang Kanyang mga utos. Paglingkuran niyo siya, manatili kayong tapat sa Kanya. Amen. Sabi doon, manatili kayong tapat sa Kanya. Hindi lang ang Panginoon dapat tapat sa atin. Amen. Dapat tayo ay tapat din sa Panginoon. Kahit marami tayong pagkukulang, hindi natin yan natawad sa Panginoon. Amen. Dahil patuloy tayong patatawarin, patuloy tayong tatanggapin ng Panginoon, basta tayo ay nakikita niyang tapat. Amen. Patuloy natin siya sundin, patuloy natin siyang paglingkuran. Sabi nga kanina, follow Jesus. Amen. Isa na rin sa key para tayo ay lumago. Yun nga sabi ko kanina, unang-una, sundin mo ang Panginoon, sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. So, yan next po. So, yan, as a review, ayun, in-highlight ko yung word na follow. Kasi at the first place, talagang kapag sinunod mo ang Panginoon, talagang giginhawa ang buhay mo. Amen. Yun ang way. Yun ang pinaka-main way. Kung may one main reason kung bakit ang kapatid ay tumatalikod, may one main reason din, or one main way kung paano tayo lalakas at mananampalataya sa Panginoon. Amen. So, yan, follow. Follow Jesus, observe your character, live like Jesus, love one another, and worship the Lord with a willing heart. Amen. So, last po. So, we are chosen and not forsaken, so there's no turning back. Amen? Amen. So, yan lang po. At salamat sa Panginoon, nawa po ang bawat isa ay may natutunan. Amen? Amen. So, sa Diyos po ang lahat ng